Hello, good morning po at patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos na ang topic po natin, we are born to serve God joyfully. So dapat tayo maging masaya sa paglilingkod ng Diyos. Bakit po? Tinawag tayong anak ng Panginoon. Purihin ng Diyos, hallelujah. At dahil tinawag tayo ng anak ng Diyos, ang gusto ng Panginoon, willing pa tayo mag-serve kay Lord. Di ba? Kagaya po ni Jesus Christ, He is willing to be the sacrifice para sa ating lahat. At nangyari nga po yan historically, di ba? Doon sa krus ng Kalbaryo. So, alam niyo po ba na 'di ba napag-aralan po natin na paano ba tayo magkakaroon ng tamang pananaw sa paglilingkod sa Diyos. Katulad nga po ni Pablo, ang sabi niya sa Romans 1:1, he declared that he is the servant of Jesus Christ. At ang meaning po ng servant na tinutukoy po dito ni Pablo ay doulos po, yung Greek word ng doulos. Ano ibig sabihin niyan? Slave. So bakit naging slave? So there are two kinds of slavery po, no? Number one, yung slavery from sin, and number two, yung slavery into righteousness, into God. Bakit po? Kasi nung araw po, usong-uso po yung mga tinatawag natin mga slaves. So yung mga slaves po yan, when they are slaves po sa isang master po nila, wala silang karapatan. Even yung buhay nila ay hindi po nila hawak po yan. At nangyari nga po, doon kailangan meron silang tinatawag na liberty. Meron silang kinakailangan na dumadating yung time na sila ay palalayain ng master nila. Pero because sometimes kasi mga master po nung araw ay mababait naman, lovable, ang mga slave po doon ay bibigyan ng opportunity silang maging free men. Pero yung iba kasi hindi na umaalis. They wanted to be a slave forever doon sa master nila. Okay, kahit nga po maganda yung relationship nila doon sa master nila. Okay, ngayon meron pong ginagawa doon na meron tatak. Yung tatak po niya, meron para binubutas po sa tenga, tinalagyan ng parang hikaw po. At pag meron pong ganun, ibig sabihin, yan po yung tatak na sila po ay isang freeman, pero nagpatuloy sila na maging slave dun sa master nila. So ang terminology na ngayon doon, love slave na po yon. So yung love slave po, not because kailangan lang nilang gawin para for the sake of money or whatever purposes, pero ito po yung love slave po niyan, ito po yung ginagawa nila wholeheartedly. So yan po ang gusto ng Panginoon, kaya po siya binanggit po doon sa Biblia kung paano po yung history po ng ancient time. So kung gusto ng Panginoon, even to the time of Adam and Eve, God wanted for us bilang human being na mahalin si Lord with our whole heart. Yung ating paglilingkod, yung pagmamahal, gusto niya yung galing sa puso, hindi yung galing sa napipilitan o galing sa nguso. Okay. So, ano po ang ibig sabihin ng Panginoon dito? So, ayaw ng Lord nung parang robot po tayo. Yung gusto natin, gusto niya, yung gagawin lang natin because gusto niya. Ang gusto niya, yung free will. That's why, sa lahat ng creation po, ikaw at ako, lahat po ng tao ay may free will po. Yan. So, ganyan pong ginawa ng Panginoon. Kagaya po ni Jesus, anak po siya, di ba? Bugtong na anak, pwede niya may isend yung mga angels. Bakit si Jesus Christ pa yung pumunta dito sa lupa para lang mamatay para sa akin, di ba? Because mahal niya ang kanyang ama, mahal niya ang tao. Yan po yung laging binabanggit po sa salita ng Panginoon. He loved the Father and He loved the people, the creation. So that's why He offered Himself as a living sacrifice po. Buhay na handog para sa ating lahat. At yun nga po, napako po siya doon sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi nga po dito sa Exodus 21 verse 5 to 6, sabi niyan, but if the servant plainly say, I love my master, my wife, my children, I will not go out free. Verse 6, then his master shall bring him to the judges. Dadalhin daw yung mga slave dun sa judges para mapatunayan. Parang court po yun. So he shall also bring him to the door or to the doorpost, and his master shall pierce his ear and an awl, and he shall serve him forever. Yan. So ibig sabihin may witness. So yan po yung ginagawa din ng Panginoon sa atin when we know God. May free will pa rin po tayo. Hindi naman po lahat ng mga Christian po ay naglilingkod sa Lord. May free will pa rin. At ang gusto ng Panginoon, ikaw at ako na nanonood ngayon at nakikinig po ng vlog na ito, gusto ng Lord mag-serve tayo kay God ng merong kagalakan. Yung may free will po. So, we have, sabi dito, having been set free by Christ from the ownership of Satan, remember, when first man, Adam and Eve ay nagkasala po, lahat po tayo from them hanggang sa generation to generation po, tinatawag natin inheritance sin, ay slave po tayo ng kasalanan. Slave po tayo ni Satan. Own po tayo ni Satan doon. Because our spirit
ay namatay po. That's why when we receive Jesus Christ, yung po yung tinatawag na born again experience, bubuhayin po niya, may redemption ang nangyari po doon, bubuhayin niya yung spirito. At pagmamay-ari na nga po tayo ng Panginoon. So now we have this free will. Okay, so you can choose to become love slave to the one who has purchased us with his own precious blood. Meron kayong free will kung gusto mo magpatuloy na maging love slave. So unfortunately, maraming mga mananampalataya po ngayon, ayaw nila mag-serve sa Lord na may pagmamahal. Nagiging obligasyon pa rin. Kaya nga po kailangan natin matutunan na tayo po ay dapat makita natin yung situation natin, makita natin yung identity natin, yung birthright po natin, at para makapag-serve tayo na may passion po. Amen. 1 Corinthians 6:19-20. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own, for you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So binili tayo, di ba? Sabi dito in verse 20, we were bought at a price. Alam niyo po ba yung presyong yun ay hindi naman po pera. Ang presyong yun ay yung mismong dugo ng Panginoong Hesukristo na nabuhos o na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. At dahil nga sabi ng Panginoon dito, inuutusan niya tayo, glorify God with your body because this body, my body, your body, is the temple of the Holy Spirit. Ito po'y pagmamayari na ng Diyos Ama. Okay, so paano natin paglilingkuran ng Diyos? Ready ka na ba dyan? Okay, sabi po dito in Matthew 25:35-40. Sabi dito, for I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Then sabi ng mga disciple, Lord, when did we feed you, give you something to drink, invite you in, clothe you, or visit you? Sabi ng Panginoon, I tell you, whatever you did to one of the least of these brothers of mine, you did for me. So ano pong binabanggit dito ng Panginoong Jesus? Diba? Kung ano daw po yung ginagawa natin sa ibang tao, sa kanyang mga kapatid, sabi dito, the brothers of mine, you did it for him. Hallelujah. So we serve the Lord when we serve one another. Praise God. So kailangan natin makita tong konseptong to. We serve God when we serve other people. So God counts the love we show to others as love expressed to Him. Ulitin ko, God counts. Binibilang po ng Diyos ang pagmamahal po natin, ginagawa natin sa ibang tao na ine-express natin para sa Kanya yan. So Paul says that we have a continuing debt to the Lord, but that debt is only paid by loving others. Okay, so utang natin kay Lord, utang ng loob, yung tinatawag nga po natin mga Pilipino. Utang ng loob natin kay Lord, tayo niligtas niya. Ngayon, ang utang natin, paano natin ito babayaran? Sa kagandahang bagay din po. Kabutihan sa kapwa po natin. So when we do good things to other people, when we love other people, this is the second commandment of Jesus Christ, love others as you love yourselves. Diba po? At kung gagawin po natin yan mga kasama at mga kapatid, yan po ay napiplease natin si Lord, nag-glorify natin si Lord. Pero paano ba natin mga mahal ng kapwa natin? Ang dami naman po naman kasing hindi lovable. O, di ba? So, let's face the reality. Ang daming hindi lovable, nakakainis minsan ng kapwa po natin. Pero alam niyo po ba, yan po yung natural na nakikita natin bilang tao, na naiinis po tayo sa kapwa po natin. Pero, yung pag-ibig ng Diyos pa rin ang magbubuhos sa atin. Dahil mararamdaman mo nga, yung sinasabi nga doon na tayo ay slave, love slave. Yung flow ng love ng master po natin, mararamdaman natin, mararanasan natin, mag-uumapaw yun sa buhay natin. Then, doon pa lang po natin yan maibibigay sa iba. So, freely receive, freely give. Kaya po maraming mga Kristiyano na hindi talaga napuspos ng pagmamahal ng Diyos, hindi nila nararamdaman talaga ng pagmamahal ng Diyos, kaya po hindi sila makapagbigay. Kaya nangyayari, nagiging ritual na lang po ang kanilang pananambahan. Kaya nangyayari, ang kanilang buhay pananampalataya ay parang relihiyon na lamang. Kasi nga po, akala nila, yung ganun lang ang takbo ng buhay. Yung dati nilang pananampalataya, ginawa lang din nila uli na panibagong klase ng relihiyon. So, ano po ang sinasabi dito? Hindi po yung relihiyon. Ang sinasabi po ng Panginoon dito, yung expression of love. Alam niyo po ba ang love is very big word? It is an action word.
Kaya nga po, the first two commandments ng Panginoong Hesus, so sinabi niya, sinamarize niyang buo ang Old Testament, ang Moses Law, di ba? Yung 10 Commandments. Love God and love others. Hallelujah. So pagpapatuloy ko po ito bukas, ha? So, antabayanan niyo po ito, subaybayan po ninyo ito, and I hope nag-i-enjoy ka sa mga tinuturo ng Panginoon po sa atin. Amen? Hallelujah. Manalangin po tayo. Salamat po, O Diyos. Muli, Panginoon, sa inyong pong pagpapala sa bawat isa. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak. At tunay nga, patuloy niyo ibuhos ang inyong pag-ibig po sa amin upang mahalin din namin ang aming mga kapwa, Panginoon. Purihin at sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.